mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay napapasin ninyo na paborito kayo ng kamalasan? Na ginawa nyo na lahat, hindi ka naman nakakalimot magdasal, pero lagi ka pa rin minamalas mga bossing. Masipag kang tao, madiskarte, lahat ay nirakit, pero malas at malas pa rin. Lubog sa pagkakautang at lagi na lamang walang pera. Unang-una mga bossing ko, ito, unahin muna natin mga bossing. Kung ikaw ay may negatibong pananaw sa buhay, mamalasing ka talaga mga bossing. Kasi kung ang nasa isipan nyo mga bossing, halimbawa ganito, na nagkaroon ka na ng idea na, teka muna, parang gusto ko magnegosyo. Tapos biglang pumasok sa isipan nyo ay negatibo, teka, baka ako'y malugi, sayang naman tong pera. Ngayon pa mga bossing, alam nyo po ba, kapag kayo po ay pinanghinaan ng loob at naisip nyo ganyan, ganyan nga po mga magaganap. Kasi nasa isipan nyo nga po ay baka kayo malugi, makapangyarihan ng ating isipan at salita eh. Basta ikaw po hingi ng gabay sa itaas, na ikaw ay gabayan at huwag ka pong pabayaan na malugi. At once ay kayo nalugi, sinasabi nga po nila, lalo-lalo na mga sikat na negosyante at talaga namang dumaan talaga sa proseso mga bossing. Yan po mga bossing ko, ang mga pagsubok na ganyan ay gagawin yung motivation. Kumbaga, ito ang magiging dahilan kung bakit ikaw po ay mas lalaban pa sa hamon ng buhay. At magiging lesson sa inyo yung mga pagsubok nyong pinagdaanan mga bossing. At pagkatapos, ito pa, yan na nagiging dahilan kung ba't lagi kami namalas. Ikaw ay isa sa mga negan tao. Yan ang masasabi ko mga bossing. Kaya minsan, ayoko rin makapagkwentuhan sa mga taong nega. Lalo na yung makakilala ko na nega lalapit na sa akin. Nako, ako'y positibo sa buhay mga bossing. Umaga-umaga pa lang, bukod sa panalangin mga bossing ko, ako'y nakikinig mga bossing ko nang talagang may inspired ako sa bawat araw ay parang gaganahan akong kumilos. Pero kilala ko tong taon to papalapit na, nako, yan na naman. Kumbaga yan na naman, sasabihin na naman panay nega. Yung ba tipo na panghihinaan ka ng loob at parang hindi ka nakikilos dahil parang nasa isipan mo yung mga sinasabi niya na talagang ikaw po ay kung lulubog sa inyong kinatatayan ay lulubog ka talaga dahil sa titindi ng mga salitang sinasabi. Yung mga tipong ganon. Alam niyo po ba mga pinapanood nyo, yung mga nakakatakot talaga mga bossing, yung tipong matatakot ka sa mga bawat bagay. Yan, yung mga kaganapan. Isipin mo, baka ganyan, baka ganun, mga ganon, mga bossing. Para sa akin, hindi naman po masamang makinig ng ganyan. Kumbaga, parang may nalalaman ka lang sa mga nagaganap. Pero, huwag niyong araw-arawin, yung pamisa-misal lang, mga bossing. Kasi pag ganun, matatakot ka, mga bossing ko, na kumilos na, baka matakot ka na lumabas ng bahay. Mga ganun, mga bossing. Ngayon pa, mga bossing, bukod po dyan, mga bossing ko, kailangan positive ka lamang. Kasi ang pagiging positibo may maitutulong sa atin. Ang pagiging nega, maaaring mauwi sa depression at magkaroon ka pa ng karamdaman. Kaya dapat siya, yung mga negang yan, iwaksin nyo po yan. Kaya ikaw yung minamalas dahil nega kang tao. O siya mga bossing, ito pa. Kaya ikaw po ay minamalas, maaaring kung ikaw'y mahilig sa mga pampaswerte. Ito masasabi ko lamang. Kasi dati-dati sinuswerte kami, mga bossing ko, itong mga panahon na maliit pa yung anak ko. Sinuswerte kami dahil marami pa rin ako mga pampaswerte po niyan. Kaso lamang po mga bossing, dahil sa ako ay sinuswerte na, nag-jump ako sa ibang negosyo, na nagsimula naman ako sa utang. Tapos yung pampaswerte ko, tinago ko muna ito lahat mga bossing. Parang dito ako kinarir ko itong bago kong ginusto na negosyo. Ngayon ba nangyari, nalubog sa pagkakautang. Tapos yun nga po mga bossing. Ayan, bukod sa nalubog sa pagkakautang, hanggang dumating na sa punto na nagsimula ulit ako sa scratch mga bossing na hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Parang gulong-gulo na ako noon mga bossing. Ang ginawa ko lamang po mga bossing ko ay ang marap ako sa may silangan at ang tapon ng mga kamalasan. Nirelease ko yung nagpapabigat na aking kalooban mga bossing. Yun na dahil ang daming mga puot sa aking kalooban dahil nalubog na sa pagkakautang, ang dami-dami ko mga sinisisi, parang may galit ako sa mundo, tapos parang hindi na mga tama mga pinagagagawa mga bossing. Kaya ang ginawa ko isang araw, ay marap ako sa may silangan at nagdasal, inirelease ko yung nagpapabigat na aking kalooban. Isa rin po yan sa nagpapabigat at nagpapahirap sa atin. Yung marami kang puot sa inyong kalooban. Yun nga po, pag marami kang puot sa kalooban, yun nagiging nega kang tao. Kaya mas mainam, i-release nyo yan para maging positibo ka. Tapos, ipagpaubayan nyo na sa taas lahat mga bossing. Kasi ako po mga bossing, may nakakwento sa akin. Alam mo, sabi ni ganito, parang kinukwento ko ng isa sa mga kilala ko na magaganda naman na sinabi. Kaya sagot ko sa kanya, ako kasi yung tipong taong kahit marami akong may mga pinagdaanan, pasok dito, lampas doon, hindi ko dinidibdib dito. Tsaka yun nga, dahil sa dami ng mga wala akong sinisisi kahit parang positive lang, lagi ko sinasabi, bahala na kayo, mahal ang Panginoon, magpatakbo ng buhay namin, yung ganun. Tapos, yung mga tao na yung sobra-sobra ng lait sa amin dati, mga bossing, inayaan ko lang. Pero hindi ako galit. At once na may nakakasalubong pa ako ng mga taong naging ganun sa akin, ako pa mismo nabati.
Yun po mga bossing. Kasi naniniwala ako, once na wala kang galit sa inyong kalooban, mas magaan yung daloy ng swerte mga bossing. Tapos yan ang mga isa rin sa mga dahilan kung ba't lagi kami namalas. Ikaw ay maraming po sa kalooban, nega kang tao. Tapos pagdating sa mga pampaswerte, yun nga po, yung mga papaswerte ko dati, yung mga tubig, mga asin, ganyan, sa ilalim ng aming higaan, natunaw po yun. Pati tubig mga bossing, nagdumi siya, tapos hanggang natunaw, malas po ang dulot mga bossing. Kaya masasabi ko lamang, mas ikay gumagawa ng mga pampaswerte, i-maintain nyo po siya mga bossing ko na laging malinis, tapos maniwala ka lamang na sa inyong kakayahan, sa inyong sarili, at sa mga pinagagagawa ninyo, na soon ay kayo suswerte. Kasi pa ikaw yung pinanghinaan ng loob, sabihin nyo, ba't gano'n? Sabi ay swerte, may naringgan akong ganyan. Oy madam, ang dami-dami kong ganyan, pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin sinuswerte. Yun ang isang dahilan kung bakit ikaw ay minamalas. Kasi, unang-una, yung mga pampaswerte, nagiging sangkap lang yan para tayo maging matagumpay, para mas maging positibo tayo sa buhay. Nagiging sangkap lang siya, pero hindi siya ang pinakamayor. Ang pinakamayor, kung gusto mo ikay swertihin, tungkol sa usapin ng pera, sipag at tiyaga. Kaso nga lang, may mga pagkakataon na masipag ka, matyaga ka, pero lagi ka pa rin minamalas. Yan. At saka ikaw po ay negatibong tao. Yun nga po, nasa isipan ninyo, malas po kayo. Bakit daw hanggang sa ngayon malas pa rin siya? Kasi ngayon na nasa isipan niyo, iwaksin niyo muna po yun. Kailangan alisin niyo muna na kayo po ay malas. Walang malas, puro swerte po yan. Panay swerte, walang malas sa tao. Ba't yung mga taong mga nagsimula sa scratch? Yung talaga nagsimula sa talagang walang-wala, yung mga napapanood natin, naririnig natin, na sila pa yung mga mayayaman ngayon, mga bossing ko sa Pilipinas. Pero nagsimula yun sa scratch, mga bossing. Bakit sila yumaman? Dahil sila po, at pare-pares din naman tayong tao, di ba mga bossing? Na kaya po nila, kaya rin natin. Dahil sila ay, yung bang masipag talaga silang tao at madiskarte. Ngayon pa mga bossing, ang mga pampaswerte, idadagdag lang natin sa sipag at tiyaga para tayo maging matagumpay ha mga bossing ha. Huwag tayo dito aasa. Kailangan lagi po tatandaan kapag tiripik ang inyong pong kayod, tiripik ang inyong pangarap, tiripik din ang pagkayod. Kung halimbawa, mansion ang gusto nyong bahay, mansion din ang pagkayod mga bossing. Meron ako kakilala, Diyos ko pa mga bossing ko, napakatindi ng mga pangarap. Ang titindi at ang huwara niya yung mga mayayaman dito sa Pilipinas na hindi naman talaga masama na maging huwaran po sila. Kaso lamang, itong mga taong ito na mayayaman talaga namang dumaan niya sa proseso. Siya gusto niya mag-shortcut mga bossing. Panay reklamo mga bossing. Reklamo na reklamo, kahit ng kayod kailangan. Mas marami ang kayod. At yung mga reklamo, ireklamo mo yan sa mahal na Panginoon. Kasi yan ang makakatulong sa inyo. I-release nyo na i-release yung nagpapabigat ng inyong kalooban. Kasi once ikaw ireklamo na reklamo sa ibang tao, machichismis ka pa. Kapag sa mahal na Panginoon nyo sinabi, bagamat alam niya, parang pagaanin nyo lang yung kalooban ninyo. Diba? Kaya chumichika tayo sa iba dahil gusto nating gumaan yun nung nasa kalooban natin. Iti-chika nyo na sa mahal na Panginoon para lang maibuga ng papabigat ng inyong kalooban mga bossing. Ngayon pa mga bossing, yan po yung mga ilan para sa akin, yan ang mga pinagdaanan ko mga bossing ko na naging dahilan kung bakit ang daming mga kamalasan na dumating. Kaya ang bigat-bigat ng daloy ng swerte, parang isang kaimbot lamang, ubus agad ang pera, lubog sa pagkakautang. Ang daming mga nakaka-pressure na kaganapan. I-surrender nyo na yan lahat sa mahal na Panginoon at mapapansin ninyo, mas gagaan yung daloy ng swerte. Tapos sabayan nyo rin ang mga pampaswerte mga bossing. Kung kayo po naniniwala at nais nyo po yung gawin, asya, subukan nyo na po yan. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. At dahil ako ay isa sa mga magpapatotoo sa mga pagsubok na dumating sa amin at isa yan sa mga inalis ko sa aking buhay. Yung nagpapabigat sa aking kalooban, pagiging negatibo, dakdak ng dakdak sa iba mga bossing. Yun, lagi ako dito nakaharap mga bossing kasi nandito yung altar. Nagwi-wish lang ako, tahimik po ako, pero sa aking kalooban, may sinasabi ako sa mahal na Panginoon, sa mahal na Birhen, sa mahal na Santo Niño, yung mga ganon. Yan po sa likod ko, our Mother of Manawag, mga bossing. Yung mga ganon, subukan nyo rin po yan mga bossing. At mapapasin nyo, gagaan yung daloy ng swerte. Kaya kung kayo pinaniwala, at nais nyo po yung gawin mga bossing, asya, good luck po sa iyo po lahat.